Andito tayo sa Malabon City, merong unit. No display ang problema. May power pero no display. So, na-try na to na check ng customer ko anong pwedeng problema. Yan, linisin yung RAM, ikabit, pero ayaw pa din. So, itry natin na linisin din. Then, may extra memory siyang nahiram. Itry. So, ang ginawa ko, tinanggal ko lahat ng nakakabit sa front panel. Yung USB, yung audio, pati yung connection ng SATA ng SSD. Tapos, trinay ko same na magka-ibang slot. Yung RAM ayaw. Wala. So, meron ditong RAM extra. Ito. Galing pa daw ng office. I-try natin. Ginamitan natin ng pang-test ng power supply kasi posible na kaya ayaw mag-display. Hindi accurate yung voltahe. Pero yan, gaya naman kita nyo. Okay naman, accurate. PG 280. So, ayos yan. Gawin natin, labas natin yung main parts. Switch yung 24 tsaka 4 pin. Then yung memory, yung dalawang memory na itest na natin, kabila ang slot, wala pa rin. So, ang gawin natin, i-try natin i-resocket yung proxy, then hawakan kung kumusta ba, may temperature ba o wala. Na-try na natin, nalinisan na. Yung proxy hindi umiinit. Kahit anong memory, yung proxy wala talagang init na lumalabas. So, possible na yung proxy ang sira or yung motherboard yung sira. Hindi natin yan matitest kasi wala tayong spare na board at spare na proxy para lang ipang test. Wala tayong ganun. Ang gagawin natin ito, dalhin sa supplier para ipatest yung bawat parts. So pag dinala ko, picturean yung serial ng proxy tsaka board, send sa conversation. Ito yung board proxy na dinala natin na testo ng supplier. Yung board sinalpak ng ibang proxy, ayaw. Pero yung proxy sinalpak sa brand new, gumana. So naging decision ng customer, bumili ng bagong board. Brand new. Okay na, assemble na. So may display na. Nag-getting device ready na din, nag-adjust na din siya. Kasi from A320, nag-upgrade ng A520M. So, i-check na lang, i-test tapos okay na, uwi na.